What's going on guys? Welcome back. Magandang araw sa inyong lahat at napadpad na naman nga kayo sa pinaka-boring channel dito sa balat ng YouTube. At ang topic natin for today is kung paano mag-bulkit ng interior ng gulong ng motor. So paano nga ba, no? Yan ang malaking katanungan dyan eh. At yun ang pinakamalungkot, hindi ko nga kayo masasagot kasi first time ko rin na gagawin tong bagay na to, no? So bakit ko nga ba gagawin to? Kasi nga guys, magtatayo nga sana ako ng vulcanizing. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kaya bago tayo sumabak sa vulcanizing shop, dapat alam natin kung paano mag-repair ng mga interior. At ito nga, no? Nakikita nyo yung kadarating lang na binili ko na electric tire machine. Automatic, may timer. Plus ito, yung pansikwat natin ng gulong. At ito nga guys, yung pagpa-practice natin na gulong, no? Tinanggal ko muna siya dun sa project bike na nakatambak dun sa labas. Hindi ko pa naman siya maasikaso. So ito ang pagpa-practice natin ngayon. Bubutasan natin yung interior nito para bubutasan natin siya kahit wala siyang butas. Sayang. Para matuto tayo kung paano tamang pagtatagpi ng interior. Galing din manira talaga no? Yan! Perwisyo yan! So guys, umpisahan na natin, no? Hindi na dapat pinagtatagal itong mga ganito. Tignan nyong maigi! Walang kukurap! Unang step guys, tatanggalin natin yung hangin ng gulong sa pamamagitan ng pagtanggal ng barbula. Ganito yung ginagawa nila eh. Nakikita ko sa mga tire shop, tinatanggal nila to para mabilis sumingaw. Tanggalin natin yung barbula. Although yung gulong na to wala naman yata talaga ang hangin na. Wala siyang sumisingaw na hangin. Ibig sabihin wala siyang hangin. Ulit-ulitin ko pa ba? Tanggalin natin. Tagal naman matanggal nito. So guys, di ko pa nakikita interior nito ha. Mula nung binili ko yung motor, hindi natin alam kung warat yung interior nito sa loob. Titingnan natin. So yun nga ang first step. Tinanggal natin yung barbula. Wala siyang sumingaw na hangin. Pero ang tigas ng gulong, grabe. Sa tagal na na-stock, napakakunat. Hindi ko madiinan. At ang second step, tatanggalin natin ang grip ng labi ng gulong sa rim. Kasi nakakapit yan. Hindi natin masisikwat yan pagka nakakapit yung gulong niya. Just do it! So ayan guys, natanggal na yung grip ng gulong dun sa labi ng rim. Pwede na natin siya ngayon sikwatin.
So guys, yung pagsikwat ng gulong is dapat yung unang sikwat mo dito, mga dito lang sa part na to. Hindi siya yung malayong malayo. Hindi malayo ang gap niya kasi kung lalayuan nyo agad ang gap, nahihirapan kantong kabin yung gilid ng gulong. Remember that. Put it in your mind. So ayan guys, natanggal na yung isang side ng gulong. Hindi naman pala ganun kahirap. Pangatlong step, tatanggalin natin yung interior para malaman natin kung may butas. Kung wala siyang butas, lalagyan natin ng butas syempre para makapagtagpi tayo. God. What is this? Ang taba ng utak ng gumawa nito guys, oh, tingnan nyo. Bakit kaya niya nilagyan ng basahan na bilog to? Ito kaya pinantagpi niya sa interior. Ayan o, basahan ng bilog. Siguro may tama yung gulong sa loob, kaya niya nilagyan yan. So pang-apat na step, pang-apat na nga ba tayo? Babalik natin barbula. Titingnan natin kung may butas yung interior. Hahanginan natin siya. Bago natin hanginan yung interior guys, magpapalit muna tayo ng hose, no? Kasi yung hose na gamit ko is ito yung ginagamit ko sa spray gun pagka nagpipintura ako. Yung quick release. Hindi siya pwede, no? Hindi siya fit sa ano, pang spray gun lang talaga to. Isa pa, pag ginamit ko yung hose na to dito is masyado siyang maliit. Hindi talaga siya kakasya. Kailangan mo pang sunugin yung hose na to para lumambot, para maipasok mo to. Kaya ang gagawin natin is magpapalit na lang tayo ng ganitong hose, yung sukat na sukat para dito. At ito nga guys, ready na ang ating hose. Pwede na nating hanginan yung interior. Dadamahin natin kung saan may sumisingaw para malaman natin kung may butas siya. So guys, di pa ako nakakagawa ng ano. Dapat meron tayong parang batya na lulubluban ng interior para malaman natin yung part na may singaw. Pero ito palagay ko walang butas. Kaya lalagyan natin siya ng butas. No! God, please, no! 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 At
At ito na nga guys yung pinakamalupit na mangyayari, no? Para lang matuto tayo, sasacrifice natin tong interior na Wala kang awa! although may mga tagpi na siya, no? Pero ngayon wala talaga siyang butas, no? Paano masabi? Bubutasan natin siya ngayon para matuto tayo kung paano talaga magtagpi ng lutong-luto. So, sa tulis nito, imposibleng hindi siya mabutas dito. Gumawa ako ng welding rod na nilagyan ko ng tulis. Bubutasan na natin siya ngayon. Ba't parang masama ang loob yun, ha? Ayan guys, butas na siya. Tananan, tanan. Ayan. Kita nyo yan? Ayan, sumisingaw na siya, oh. So ngayon guys, nakikita kong ginagawa nila yung mga butas na ganyan, kinakayas nila ng kutsilyo, o kaya pwede rin yata liha para kapit na kapit yung gum. Ito nga pala yung binili kong gum guys, yung pantapal natin. Hindi ko alam kung matibay ito, no? Hindi pa natin malalaman. Gugupit lang tayo ng maliit, yung tamang-tama lang sa laki ng butas na ng interior. Yan, pwede na yan. So guys, yung nakikita ko sa iba, no, yung kasamang makapal na plates na to, hindi na nila ginagamit to. Sa halip, yung maninipis lang, sinasapinan nila yung interior ng ganito para hindi rektan-rekta sa interior yung init ng plancha. Kailangan may sapi na ganito. At importante guys na linisin natin yung interior bago natin ilagay yung gum. Linisin natin siya ng basa na may gasolina. Kasi kung hindi malinis yan, hindi didikit yung gum natin. Nakikita ko nga sa iba, yung iba nililiha pa nila to. Tapos guys, sasalang natin yung interior. Lagay natin to. Patong natin to. Higpitan. So ngayon guys, nakasalang na interior. I-on natin to. Tapos i-set natin sa 6 minutes. Hanggang sa maluto yung gum. At ito na nga guys, natapos na ang 6 minutes. Bumalik na siya sa 0. Pwede na natin siyang i-off. Ngayon naman, titingnan natin kung maganda ang pagkakaluto ng gum. Kung dumikit ba siya sa interior. Ano ginagawa nila dito? Tanan, tanan!
Tagumpay. So guys, ito yung naging luto niya, no? Ito yung first try natin. Medyo hindi ako nagagandahan kasi medyo may nakaangat pa sa gilid. Siguro sa susunod na subok natin, siguro perfect na yan. Yan ang gagawin natin. Hanginan na natin yung interior. Tapos testingin natin sa planggana kung may singaw pa siya. Excellent. So guys, unang try natin is medyo may umangat sa gilid niya. Pero kahit may angat na konti, hindi naman siya sumingaw, no? Kasi dito naman sa gitna yung butas talaga niyan. Yung part na to is nakadikit pa rin. Siguro mga ilang try pa, mape-perfect na natin to. Tatakin natin ang butas to para ma-practice tayo ng gusto. So ayan guys, nakatapos na rin tayo. Medyo mahirap lang pala magpalit ng mga ganitong gulong. Yung pang motocross, makunat yung labi niya, ang hirap isole. Pero kaya pa rin. Ayan, wala siyang kasingaw-singaw. Hindi naman pala siya ganun kahirap, no? So payo ko dun sa ibang gusto mag-start din ng vulcanizing, wala talaga nag-umpisa na sanay ka agad, no? Kaya kung gusto nyo talaga, desidido kayo, mag-practice lang kayo, mag-practice para maging bihasa kayo. So ako nga talaga, ngayon ko lang talaga to ginawa, first time, kasi ang trabaho ko lang naman dati is mag-welding, magpintura ng mga motor, sasakyan. At dahil nga magtatayo ako ng shop, hindi lang naman ganun ang gagawin natin doon. Kailangan may pang araw-araw din tayong pagkakitaan. Kasi paano kung wala tayong welding jobs, wala tayong painting jobs, kailangan may panghalili tayo sa ibang gawain natin, no? At ito nga yun. So ang kulang na lang natin guys is thumb tax, yung ikakalat natin sa kalsada para mas malakas ang negosyo natin, no? Joke lang. So magpapaalam na ako sa inyo guys. Sana nagustuhan nyo yung tutorial video natin tungkol sa pagbubulkanize. Kung pwede guys, paki-subscribe na rin ang aking channel. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At paki-click ng notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Yun lang, wala na akong sasabihin. God bless you all and thank you sa panonood ng aking maiksing video. See you soon guys.